Let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word. So I become more like Jesus every day. Today I proclaim, I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen. Let's honor God's word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are in the talk series, More Than Enough. Everybody say, more than enough. More than enough. Matthew 6:26, 28 to 29, it says, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Grabe ito, no? Nakakita na ba kayo ng ibon na may 8 to 5 na trabaho, na may binibenta siyang feeds? Wala, di ba? Sabi, kasi nag-worry sila, nag-worry yung kausap ni Lord this time. Sabi niya, tingnan yung mga ibon na yan. Tingnan mo sila, tingnan mo. Oh, di ba? Wala silang ginagawa. Pero sabi niya, pero may kinakain sila. Tapos sabi niya, and why worry about your clothing? Sino nag-worry about clothing sa paligid na to? Parang, ano kayo susuting ko? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. My one big message this evening is this: trust in God's generosity. Trust in God's generosity. Kasi feeling mo minsan, ito no, lo, January 21, no, lo. Tatapos na yung buwan. Baka Christmas lang, magki-Christmas na naman. Ano kaya nangyari sa atin? At dami mong fear this year. Ako lang ba yun? Parang marami akong takot this year. Na Lord, ano bang mangyayari sa taon na ito? Hindi ko rin po alam. But I will trust in His generosity. Magtiwala. Kailan ka ba huling nagtiwala? Pakitingin na ng katabi. Mukhang kailan ba siya huling nagtiwala? Kahapon lang, di ba? O, parang, hirap magtiwala kasi yung tao, nasaktan tayo. Kasi nagtiwala tayo sa tao. Pero magtiwala tayo sa Diyos. Hindi ka niya iiwan. Amen? Put your hands over your heart. And Father, in heaven, we trust in you. Yung salitang trust malalim, Panginoon, para sa akin. Yung salitang tiwala, malalim po yan. Hindi ko lang po basta binibitawan yan o binibigay. Pero Lord, magtitiwala ako sa iyo. Nahawak mo ang kamay ko, nahawak mo ang kamay ng mga ginagawa ko, hawak mo ang pamilya ko, hawak mo ang buhay ko. So Lord, I'm gonna trust you. Tataya ako, Panginoon. So bless me, Lord. Susugal po ako. Pero alam ko, everything will be worth it because you are with me. So thank you, Lord. I open my heart to receive your love and generosity. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. As you sit down, pakisabi nga sa katabi, magtiwala ka. Thank you again. Thank you, worship team.
So, yung tinuturo pong si Zach, yung po siya, yung nakaputi doon. At gawa ka pang ganun, Zach. Sige na, ganda-ganda mo pala gumawa ng kanta. Minsan, no, magaganda rin yung ginagawa mong kanta. Pero salamat, Zach. And again, thank you so much for being here. We want to welcome those who are online as well. Maraming salamat for being here. Please share, like, and subscribe to this page. Maraming salamat po. Yan lang po aking hinihingi. And of course, if you're blessed by this ministry and if you want this ministry to continue online, and I promise you, we are trying our very best to improve our online experience. Kung pwede lang po talagang maglagay ng direktang dito, internet na nakakable na para hindi kami naka-wifi. Gagawin po namin yan. Pero thank you so much for being here online. Please also give here at the feast. And of course, if you give, I pray that you send us a deposit slip. Later on, I'll tell you about the system that we're trying to create here as well. All right? Talk 2, God's generosity. Pakisabi nga, God's generosity. I have a question. Sino sa inyong may mayaman na kaibigan? Taas nga na kamay, may mayaman. Wala. Kawawa naman sa bukas. Sige, taas mo na kamay. Kahit ano lang, kahit parang mayaman to. Taas mo na kamay, yung may mayaman na kaibigan. Yung iba wala talaga, kawawa naman. Talagang hindi pa nalibre kahit kailan. Kasi ang biruan na mayaman tong katabi ko. Sabi nung katabi, hindi ako mayaman. Yung talagang legit na mayaman, talagang... Ako, ano ba yun? My wife, Angela, she's a wedding coordinator. We went to her client. Usually, we just meet here in kung saan man, Mega Mall, BGC, Makati, Glorieta, para basta mag-meet for a meeting. But this client of Angela, hindi ko na sabihin kung saan, basta, ito ipin ninyo. Ipin nyo sa Waze to, nandyan kami. Makita-kita tayo dyan. It's okay. Tapos full coordination. Pag full coordination, ibig sabihin yung pinakamahal na package ni Angela. Full coordination yung kinuha. So, syempre, talaga obligado kami na pumunta doon sa pin na yan. Batangas. Punta kami. Okay naman, Batangas. Start-all lang naman, dire-diretso yan. Pagpunta namin doon, gulat po talaga ako. My gosh. First time akong makakita at makapasok sa isang hacienda. Hindi po ako madalas nakakapasok dyan. Sino sa inyo nakapasok na hacienda? Di ba ang hirap kasi yun yun. Wala kayong friends. So ako parang first time, laki pala na ito. Ewan ko kung 6 or 7 hectares ba yun. Basta ang laki talaga. Tapos yung, the yaya approached me. Tapos pinainom ako ng fresh fruit. Hindi ko na po maalala ko nung fruit yon. It was a fresh fruit. Tapos basta ang naalala ko, sir, kakapitas lang po yan. Fresh na fresh po yan. Sabi ko, saan yung pinitas? Ay, dyan lang po. Hindi nun. Magutom sila, hindi sila nagugutom. Pitas lang sila kakain. Tapos sabi ko, ang lupit naman ito. Tapos mamaya-maya, ang sarap naman dito. Fresh air. Alam mo yung katawan ko, hindi sanay sa fresh air. Sinipon ako eh. As in talaga yung allergic rhinitis ko that time. Sabi ko, grabe to ah. Nagre-react sa fresh air yung katawan ko. Sanay sa madumi. Yung talagang, bakit ako sinisipon? Tapos mamaya-maya, nalaman ko, meron pala silang piggery somewhere there. Pinuntahan din namin. Tapos meron din lang chicken farm. Ay, kung ganun pala itsura ng chicken farm. First time kong Tapos sobra ko excited sa chicken farm. I'm not sure if you've been inside the chicken farm. Pero pumasok po ako sa loob ng chicken farm. At ang daming mga manok. Alam mo, paglabas ko, grabe talaga yung ko. Yung sipon ko talaga namumula-mula na ako. Sige, balahibo ng manok. Hindi naman ako sanay sa fresh. Ang yaman. Pero sobrang humble itong couple na ito. Pero alam mo yung tipong, binibiro ko lang to eh. Lahat ng kita mo, akin. Pero hindi nila sinasabi yun. Ako lang yun. Nagbibiro-biro ako doon. Yan, lahat ng yan. Nagkaganoon ako doon. Abot tanaw yung, basta abot ng mata mo. Akin. Napakayaman. Nahiya ako manghingi ng love offering eh. Pero alam mo yun, kung pwede lang, hihingan ko talaga yun. Mayaman. Pakisabi nga mayaman. Pakisabi malawak. Pakisabi busog.
Maraming pagkain. Imagine. Promise my point ako. Imagine, may kaibigan kang ganun. In-invite ka sa kanyang asyenda. Pupunta ka ba, yes or no? Yung iba parang hindi masyado. Parang, pupunta ka ba? Yes, of course! Libre lahat. Pagpunta mo doon, lahat ang pwede mong inumin. Grabe, lahat ang pwede dyan. Yung manok, nakakita na ba kayo ng manok? Kung paano siya i-process? Sino nakakita? Nakakita na po ako. Di ko alam bakit gusto ko pa rin ng manok pagkatapos ko makakita kung paano ginawa yun. Pero alam mo yun, talagang lahat pwede. Lahat ng makita mo sa'yo. Yun naman po kasi ang original talagang design ng Diyos sa ating lahat. That's why this was created. Yeah. Lahat pwede. Genesis 1 and 2, we see there a world that God is a generous host. Pakisabi nga, generous host. Lahat talagang, sige lang, may bisita. He's inviting us to be there. Oh, lahat na nakikita mo, sa inyo yan. Go, chibog. Everything was provided for them. And God gave us one job. Ito lang yung trabaho natin. Napakagandang trabaho na to. Next slide. God gave us one job, to keep the party going. Binigay ko yan. Ngayon, alagaan ninyo. Bakit? Para tuloy-tuloy yung party. Alagaan mo yung mga hayo para tuloy-tuloy yung production. Alagaan mo yung mga prutas. Alagaan natin. Alagaan. Tapos ito pa, my favorite Bible verse of all time. Genesis 1:28, it says, be fruitful and increase in number. That is my favorite Bible verse. When I told my wife, sabi ko, B, let's obey the Lord. Come on. Yan yung design ng Diyos. Pero can you reflect on your life right now? Parehas ba? Pag nagutom ka, lalabas ka lang ng garden mo. Akin to. Di ba? Parang, ganun ba? Paglabas mo, may ATM ka lang, wala lang, unli. Hindi eh. Parang, ang daming problema. Sino may problema dito? Taas ng kamay. What's problems here? Yung iba wala talaga ayaw mag-participate. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi kayo may bless ni Lord. Yan daming mong problema. Ako lang ba yun? Ang daming problema. Parang pagising mo sa umaga, parating naisip mo palang, parating kulang. That's why, patok na patok tong TV series na ito. Not sure if napanood nyo na to sa Netflix. Patok na patok ang Squid Games. Sino dito hindi pa napapanood? Hindi pa. Okay lang po yan. Hindi pa. Okay lang po yan. Sabihin ko po, namatay sila lahat. Alright? Huwag mo na panoorin, namatay sila lahat eh. Okay? May nabuhay naman. Okay? Kukunti lang. So yan, 45.6 billion won is a child's play. Squid Games. Ako season 2 na sila. Sasabihin ko lang bakit. Ito lang po ang pinanood kong K-drama, Korean movie, at saka Crash Landing on You. Ito lang po yung dalawa kong pinanood at tinutukan. Crash Landing, sino nakakampleto? Di ba? Ang dami rin natin. Yun lang po dalawang yun. Yung iba hindi ko na talaga alam. Wala na ako alam. Yan dalawa lang yan na tinutukan ko na Korean series. And then, sobrang lupit ng Squid Games. Kasi, upon watching it, they were presenting a lot of people na may mga utang. Hindi ko na sasabihin spoiler, basta namatay sila, ha? Basta yung premise nitong movie na ito, itong series na ito, hundreds of people are drowning in debt.
And then they were brought together in an island to play child's game. Mga laro-laro nila. And then, ang catch, ganito, pag ikaw ang nanalo, 45, ano yung sabi? 45, yung previous slide. 45.6 billion won. Kinompute ko po yan. 1.8 billion pesos. Nakakita na ba kayo ng 1 billion? 1.8 billion pesos. So ito yung catch. Pag natalo ka sa game, ano mangyayari? You're gonna die. Pero pag nanalo ka, move on ka sa next round. Talagang nakakatakot yan. Talagang may sounds pa yan eh. May sounds ba yan? Nahanda mo pa? Yan. Naririnig ko. Ano? Ba't parang may nagsa-Spotify sa inyo dito? Ng ano, talagang, ano yan eh? Boom. Boom. So lahat, parang patayan lahat. Anyway, the worst part is this. The participants are not forced to play. They will choose to play. They signed up for it. Pinipili nilang maglaro. Ang lupit! Tapos per round, pwede sila mag-quit, pero syempre majority wins. Parating nananalo. Naririnig ko yung mga kaibigan ko, hindi po ako nagkakasino. Pero may mga kaibigan po ako nagkakasino. Ang parating nila sinasabi, bago sila umuwi, hindi. One more round, one more play. Hindi, mababawi ko yan. Isa pa. Hanggang malunod na sila sa utang, isa pa. Ayaw tumigil. May kilala kayong ganun? Yung lunod sa lahat, pero ayaw tumigil, ng tikas ng ulo. And then, ang sabi nila, I'd rather play here inside this island than go out of this island na walang pera. Fear. Pakisabi nga, fear. Pakitingnan ng katabi, may mga fear ba this year? Here's the fact. Behind all greed is the fear of scarcity. Lahat po. Behind all greed is the fear of scarcity. That's why in the story of creation, I want you to reflect, the serpent convinced man that God cannot be trusted. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God has made. One day he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the tree in the garden? Talaga bang sinabi niya? You know, this is one of the biggest lie that, you know, in the Bible, the serpent was the shrewdest of all wild animals. Tapos he asked, did God really say you must not eat? Did God really say? Sinabi pa talaga ng Diyos na hindi ka pwede kumain miski ano dito? That's a big lie. Because ano sinabi ng Diyos? Pwede kainin lahat. Except ito lang. Pero may makilala ba kayo na kung ano yung bawal, yun parang bakit hindi pwede? Kasi may mga ganun eh. Lahat pwede mo mahalin maliban siya. Bakit hindi siya pwede mahalin? Ang kulit. Lahat pwede kainin, maliban dito. Yun pa siguro nilalapit-lapitan ni Eve. Bakit kaya hindi pwede? Ayan na. The devil injects the fear-fueled question, what if there's not enough for you? That's why I want you to look at your behavior towards your resources. Are you living in Squid Game or are you living in God's house? When you receive your sweldo, your commission, yung kinita mo sa binenta mo, there are two mindsets always. Are you fueled by greed or are you fueled by generosity? Think of it this year. Kasi for many, many years, ito na naman, 2023, ganun yung buhay mo, 2024, ganun pa rin, 2025, ganun pa rin ba? Papayag ka ba na parehas lang lahat? Baka this 2025, reflect tayo, nga no? Because you can be very rich by being greedy. I've mentioned about greed last week. Sige, review nyo na lang. Hindi ko na po ulit-ulitin lahat yan. But also, you can be rich
by being generous. Pakisabi nga, generous. Pakitignan ng mga katabi. Generous kaya yan this year. And I'm not talking only about resources. I'm talking about your time, your talent, your treasure, lahat po ng yan. Then I was reading the manuscript of this talk, and I was reflecting, why not invite people on stage with me, like a Boy Abunda version of interview, and ask them, how is it applicable to you? This generosity that the Lord is giving you. And I've invited somebody that, they don't know each other, but I think they speak in your lives as well. May mga single ba dito? Single? Yan, so single sila. So meron bang ikakasal this year? Lord, kakasal kami this year. So may new couple ako. At meron din akong kaedad ko na mahal na mahal ko rin. Okay? So can we give a big hand to my dear friends? Again, they are just normal. Please bear with them. They're very, very nervous. But I'm telling them, hoy, pamilya tayo. Hindi talaga sila speakers. Sila talaga normal na mga taong katulad ninyo na pinaakyat ko lang sa stage kahapon. Sabi ko, oy, samahan mo naman ako sa stage. Oh, brother. Sige na, samahan nyo naman ako. Kasi nga gusto kong ma-bless yung mga attendees natin with your stories. And again, you don't know them, but I know their stories. I know their walk with the Lord as well. But they're very nervous, but I pray that, you will cheer them. Yes? Let's all give a big hand to my dear friends. Doreen. Halika na. Sana pumapasok na rin ang upuan ngayon. At si Mark. Yan si Mark. And of course, si Jarby. Sige, doon kayong tatlo. Yan, may abot sa inyo. Bahala na kayo kung saan kayo upong tatlo. No? Basta dito ako sa kabila. Thank you, Miguel. Thank you, Carl. Alright, sige. Next. Miss Kisan, bahala na si Miguel mag-ayos sa inyo. As in, wala po talaga. Yung makikita ko naman sila, Miguel. Oo. Ipagilid mo. Yan. I-angulo mo ng konti. Sige. I-angulo po natin ng konti. Yan. Tapos Jarby, doon ka. As in talagang, hindi ko po talaga inisip lahat ng to. Kaya hapon lang po talaga. Ayan. Mark, Doreen, at saka si Jarby. Palakpakan po natin ulit silang tatlo. Diba? Sige, Doreen, magdasal ka lang. Si Doreen po, sige, I'll start first with Doreen. Doreen, kailan ka na first nag-attend ng feast? Hello, everyone. I first attended the feast like September 2015. So this year will be my 10th year. Wow! Nagbago ka naman. I think so. Siguro naman, Lord, after 10 years. Bumait ka ba? Nag-deepen naman yung relationship namin ni Lord. Sana. 2015, so iAcademy Days. Yes, iAcademy Days. iAcademy Days, dun sa ngayon Pacquiao Mansions na. Tapos, dun sa Salcedo Street. But anyway, so 2015. Okay, sige. Mark, ikaw, kailan ka first nag-feast? Hello po. Nag-start po ako ng mag-feast February 2019. 2019. Yeah. Ito so mas recent lang. Mas recent lang, yeah. Pero iAcademy din yun. Yes, opo. Dalawa pa po yun, Tuesday and Wednesday. Malakas pa tayo nun eh. Malakas pa tayo nun. Pang malakasan pa tayo, pinaalala mo pa talaga eh. Nagsara na nga isang feast eh. Okay. Jarby, ikaw. Hello, good evening. Yeah. So, nag-start kami ng wife ko, girlfriend ko pa lang siya noon, 2015 pares, di ba? Yes. Yes. So, employee kami dito sa Makati. Ayan. So, that's our first attending the feast that year po. Very quick lang. How did you find the feast? Paano mo siya natagpuan? May nakasalubong ako sa Greenbelt na dati kong office mate. Tapos? And then, she invited me. Nakasalubong ko lang in-invite, no? And then, nagkwentuhan kami. Tapos, I felt na, sabi ko, grabe naman yung disposition mo sa life. So positive. I like that. Tapos parang, the next day, bigla na nag-message sa akin, alam mo ba yung The Feast?
gusto mo akong samahan. Open-minded ka ba? Kinabahan nga ako nung una. sorry. Baka lang gusto ko daw siyang samahan. Every Tuesday daw. That time, naririnig ko yung The Feast with my friends, pero ang alam ko si Bo Sanchez yun. Tapos sabi ko, yung kay Bo Sanchez. Sabi niya, pagdating mo doon? Pagdating ko, si Bo ba to? Parang mas bilog siya. Oh. Si Bo, alam ko si Bo payat eh. Parang dito yung nakita ko sa picture Nabudol Mabudol. Hindi, sinabi naman niya na may mga small feast nga daw. Tapos I'm working kasi back din sa Makati din, so malapit lang. So sabi niya, iba yung builder. Tapos, first time lang din daw niya, Valley Verde feaster siya. First time lang din daw niyang Hindi, parang first time niya rin mag-Salcedo. So hindi niya masyadong, second time pala. Hindi niya masyadong sure. Hindi kanya masyadong pinakilala. Basta nung pagpasok namin, nung nakita ka namin doon sa gilid, siya yung builder. Sabi ko, ano yung builder? Parang hindi mo siya nagbibuild. Bodybuilder, ganyan. Ano ba itong pinasok? Hindi ko nga rin alam ba't gano'n yung tawag sa amin eh. Kasi ba nagpauso niyan? Bo Sanchez yata. Ano bang gagawin ko dito? Pero yun. Oo nga. Dapat after ano na lang. hindi na siya umattend. Naging busy siya sa work niya. So, nung next week, sabi ko, attend ka ba? So, sabi niya, hindi ako attend, busy ako eh. Nabudol mo ata. Na-enjoy ko kasi yung taho sa labas. Taho naman. Ibalik na nga yung taho na yan. Hindi, that time... Paalam mo na sa Makati Sports. Sabihin mo, maalam na, pwede yan. Hindi. Yung serious kong reason is that time, naghahanap ako, kasi nag-attend ako ng, yung Christian rin. Talaga nagsisik ka? Oo. Hindi naman nagsisik, nasasama lang. Tapos, na-realize ko, doon sa worship time, parang naisip ko, gusto ko ng ganito, na Catholics. I don't want to convert. Okay. So, nung pagpasok ko, and I felt that ito na yan. This is my answered prayer. Alright. So I keep coming back every week. Very good. Ikaw naman, Mark. Paano ka na budol dito? May nakasalubong ka rin sa Greenbelt. Wala na. Wala. Tambay sa bahay. Joke lang. Ako po, I was invited by a friend. Tapos, so nag-attend ako. February yun, parang love series. Si Miss Risa yung first speaker. So, hindi ko siya nakita. Unfortunately, buti na lang. Joke lang po. Joke lang. Ano ba yan? Kakaya naman. Anyway, ayun po. Tapos, fortunately din, yun din yung time na na-invite yung workmates ko, which is sila Direk RD. So sabi ko, sama na lang ako sa kanila. Sabi, iniwan ko isang friend do. Pero kasi that time, I was so lost, no? Parang alam mo, there will come a time in your life na nalolost ka, no? Tama ba? Yung may mali kang desisyon, tapos ang daming gumugulo sa isip mo. Pero it's so perfect, no? Na bigla akong na-invite doon sa feast na I'm just looking for answers, no? So yun, and then yun, naging tuloy-tuloy na. Pero hindi siya agad-agad eh. Okay. Parang I started, parang yung first time ko sa feast was February. Tapos, I think nung naging consistent na rin sila yung mga workmates ko, sabi ko, pupunta kayo? Sige, punta ako. Ganyan. Kasi dalawa pa po yun nga, Tuesday tsaka Wednesday. May training kami pag Wednesday. So pag nakalimutan ko umattend ng Tuesday, hindi na ako nakaka-attend ng feast. Sabi ko, okay, dapat pala Tuesday. So anyway, yun, naging consistent na kami. And then yun, naging answered prayer talaga sa akin yung feast at that time because I found my way home. Ayan, yun po. Talagang you found your way home. Okay. Jarby, ikaw? Ayun. Nayaya kami ng wife ko noon, ng ka-work namin. Sabi na, kung gusto daw namin natin ng The Feast. So sabi namin, ano ba yun? Ayun. So, kasi nung araw na a-attend sana kami, magkaaway kami ng wife ko. So dalawa lang sila nagpunta. Tapos, sa parking. Ako hindi, umuwi na. Ayun. Tapos sabi kasi nung friend namin noon, punta tayo doon kasi crush ko yung yung feast builder. Yun, buti naman. Yung ako naging rason, tama. Hindi si Lord. So, ayun. So, na-convince niya kami. So, sige nga, pumunta natin. So, sabi ko,
Uy, kinikilig siya. Hindi, totoo yan. Tapos sabay, ayun nga, tapos sabay, nung nakita kita, Palita mo yung mic ko. hindi, nung nakita kita, sabi ko, okay. Kaya pala. Wala, hindi ko alam sasagutin talaga nila. Okay. Hindi, tapos sabay, tawag dito, yung una pa namin, nun, pag-attend namin, naalala ko yung, how to deal with jerks and jerkettes. Yun. Yun. Sakto magkaaway kami ng girlfriend ng asawa ko noon. So sabi niya sa akin, jerk ka ba? Umaten ka rito. So yun, nasagot naman niya. So hindi ako jerk, kaya nagpakasal kami. Ayan. Ayan. Tapos, nung naramdaman ko na actually, Brother Jan, sabi ko noon na, siyempre, nahihiya pa ako. Tapos sakto pa, yung sabi mo nun kasi, yung about sa 10% na na type. Ayan, so sabi ko, 10%? Sabi ko, pang liit na nga ng sahod ko eh. Kakayanin ko pa kaya? But eventually, dahil yung wife ko is a big giver talaga. Nagkaisa kami. We are able to trust God. Kasi laging sinasabi mo nun, wala yan, ibabalik sa inyo ni Lord, nang hindi nyo pa inaasahan. I mean, mas more than what we expected. So, ayun. And thank you, naniwala ako sa'yo. Thank you, crush ka kasi. Sino nga ba yung kaibigan niyo ulit? Sige, let's jump in right now for your sharing, Doreen. Sige, how did you experience God's faithfulness all your life? Well, short background about my life. Parang lumaki ako with my dad is really a good man. Pero lumaki kami, yung family namin, hindi kami mayaman. Hindi ko rin masabing sakto lang kasi minsan kulang. But yung daddy ko, sobrang sipag niya. He was a government employee, my mom housewife, 4 siblings. So imagine paano itataguyod yung pamilya, no? College, kailangan kong ilaban na, I want to study in UP kasi, hindi man ayaw ng dad ko, pero mas mura kasi sa PUP, which is totoo naman. Mas mura sa PUP kaysa sa UP? Oo. Magkano tuition sa PUP, no? Hindi ko alam yun, no? Magkano ba? Walang tuition pala. Ngayon kasi wala ng tuition eh, pero before, meron. So, nilaban ko sa dad ko na, sayang to, di lahat pumapasa dito. Hanap akong scholarship. Yung ganong type of living, kailangan kong ilaban na kaya ko, especially if financial yun. So, hanggang sa ang goal ko talaga, kailangan maipasa ko lahat ng subject ko, makapagtrabaho ako agad. And syempre dito, alam ng daddy ko, nasa heaven na siya ngayon. Baka sabihin mo, malalaman niya. Well, malalaman niya. Nasa heaven siya. But pangako ko nun sa sarili ko, makagraduate lang ako. First 15 days lang ako, i-extend ng tatay ko yung obligasyon niya sa akin bilang anak niya. After my graduation. After 15 days, and I'll receive my first salary. Ako nang bahala sa sarili ko. Siyempre, sarili ko lang yung kinomit ko. Buong pamilya. Nung time na yun, sarili ko lang. Sabi ko, ayoko nang isipin ng daddy ko kung paano ako mabubuhay. But, over time, di pala ganun katali yung buhay, no? There will be challenges sa family that you'll realize God will not allow you to live according to your own needs alone. So, kailangan mong mag-share with your family. So, naisip ko na, sige, tulungan ko yung dad ko, share ako sa tuition fee ng kapatid ko hanggang makagraduate sila. Kasi, marami na rin kaming, with. Pang-ilang ka nga ulit? Pangalawa. Okay. Yun. So, ako yung panganay na babae. So, may kuya ko. Pero yung mga kuya mababait, katulad mo. Of course, like, you know. But, hindi lahat ng kuya ganun. So ako yun. Ako yung nag-volunteer to share sa family ko. Pero, hindi pala din dun matatapos yung buhay. No? Pero I'm just a normal employee.
But alam ko yung puhunan ko talaga yung ganda ko, yung galing ko. Sorry. Natutuwa. Live reaction to Nako Campus sa akin ngayon. Walang filter to. Thank you thank you. Yung talino ko, yung ganda mo. sipag ko, ikaw na nagsabi niya. Thank you. So, syempre, sa work, ginagawa ko lang yung best ko. Kaya naman pala tuwan-tuwa yung boss ko kasi kapag pala tumagal ka na nagtatrabaho, ma-realize mo hindi man pala lahat ginagawa yung best nila sa work. Pero nung ako, may mga pasaway kang magiging office mate. So na-realize ko noon, siguro talagang mabait ako empleyado kasi tuwan-tuwa yung boss ko noon sa akin. So, napopromote ka, tumataas yung sweldo mo, pero si Lord, tumataas din yung mga pangangailangan niya sa buhay. So may mga moments no na I'm questioning my life na bakit ganun? Parang yung bonus ko. Bibigyan ako ni Lord ng bonus. Kasi I'm in marketing and sales before. So minsan talaga may mga months niya na may bonus. Tapos after a week, may ma-hospital sa pamilya. So yung bonus ko, wow, goodbye bonus. Nagpaplano pa lang sana ako ng pambili ng ganitong upgrade ng phone or bagong shoes, bagong... So you had a dream also to upgrade the things you have, di ba? Of course. Pero hindi nagkakaroon ng pagkakataon because... May pagkakataon, but I chose to share what I have. Because I feel that time na... Ewan ko, hindi ko rin alam ba't naging ganun yung perspective ko, but I feel that time na maybe I'm just a channel of this blessing. Okay. O I choose to think that way, parang hindi masyadong masakit. But baka hindi, kasi hindi naman pa ako feaster noon. Naisip ko, ganun ba ako kabait? Hindi ko naman maisip yun. Pero looking back now, na ganun pala akong mag-isip, I'm just grateful that through God's goodness, He make my heart good. During those times that I have to discern what to do with the blessings na nare-receive ko, I choose to do. Siguro that's God's way of blessing my parents through me. Okay. Providing the needs of my family through me. So I'm being a good steward of His grace in my life. Sige. Hold muna kita. Let's give a big hand to Doreen. Mamaya, yung rest of your story. Mark, let's go to your pictures. Go. Ano pala next? Oh, Naiiyak syempre. pa ako sa story niya eh. Okay, anyway. Sabi ko, ang ganda ng story ni Madam. Okay, Okay, so anyway, ayun po, nakalimutan ko share pala. Akala ko nakikinig lang din ako. Anyway, ako po ay isang middle child. Shoutout po sa mga... meron pa middle child dito? Ayan, kaya naman pala. Charot lang. Anyway, so ayan, I'm the provider ngayon ng family and together with my dad naman siya. Anyway, I graduated as industrial engineer sa PUP po, yung inayawan niya po. Charot lang. Kakabawi yung mga PUPians in the house. Anyway, so, natutuwa ko talaga sa joke ko. Anyway, yun po, isa po kami, ang malala po, industrial engineer yung course ko. Isa po yun sa mga course na lagi minubuli nung college kasi po wala po kaming lisensya. Okay, dalawa po kami yan yung computer engineering, tas kami. Instant engineer ang tawag sa inyo eh. Opo, instant engineer, daig pa noodles. No, sabi, taro, may kape pa. Okay, anyway, so ang nangyari po, parang alam mo yun, nung graduate kasi ako, ito po kasi yung family setup namin, yung panganay po namin, yung ate ko, maaga po siya nagpamilya. And then, syempre, alam ko ako na. Ang nakakaloka, years after, yung nanay ko po, sabi niya sa akin, Nak, buntis ako. Sabi ko, wow. Okay. So, alam niyo na. Anyway, sabi ko, okay to Okay to, nagbuntis yung ate ko, buntis ka. Buntis na rin kaya ako. Joke lang. Ano ba yan? Tinatawag show ko yung fees. Sorry po, Brother Bo. Charot lang. Okay, anyway. So, ang nangyari, sabi ko, 19 years yung gap namin ng kapatid ko, guys. Grabe. 19 years. Parang anak ko na talaga. Okay, so ang nangyari, pagka-graduate ko pa lang, alam ko na yung bit-bit ko responsibilidad. Tama ba? May maganda talaga, no? And then, tas ang dami mong pangarap. Kasi po, meron akong long-term girlfriend that time. Tapos, nag-uusap na kami, before pa ako graduate, nag-uusap na kami kailan tayo kakasal. Sabi namin,
25 years old pataas. Typical, di ba? Tapos 25 years old, naglalagay ka pa ng tubig sa ketchup, no? Bad trip. Anyway, sorry po. Hello? Tuwan-tuwa. Okay, so... Nahiya na ako. Tutuloy ko pa ba to? Anyway, tapos, pero kailan? So sabi namin, sabi ko, July 24 na lang para anniversary natin. Makakalimutin din naman kasi ako. Baka makalimutan ko pa yung isang date, magkaaway-away pa tayo, masira pa pamilya, di ba? So sabi ko, sige, yun na, July 24. Pero kailan talaga? Dapat Sunday. So hinanap namin yung kung kailan talaga yung exact date ng wedding. Na 25 years old kami pataas. Tapos mag-fall siya ng Sunday. Nag-fall siya July 24, 2022. Okay, so nung graduate ako, dalawa yung goal ko, mabuhay yung pamilya, tsaka mabuild yung pampakasal. So sabi ko, shucks, okay, sige. Nung na-receive ko po yung first paycheck, ko gumunaw yung mundo ko. Sabi ko, walang kasal na magagano. Joke lang. Sabi ko, hala, imposible pala yun. So yun, sabi ko lang talaga, pahirap, parang, siyempre, alangan namang may kasal, wala kang pagkain sa bahay, di naman pwede yun. So, ang ginawa ko, di ba, engineer po ako. 16 hours po ang duty ko sa planta before. That's way back in Bulacan. Sa ano po yun, way back 2016, fresh grad ako. 16 hours duty. Lala, no? Ganun, dilat po ako nun. Pagkatapos ko, nakapag-ML pa naman ako after. So, anyway, so healthy pa. Tapos po, ano ba tanong dito? Magpapakilala lang ba ako dito? Pakita mo muna. Mamaya. Tapos, wala tuloy ako eh. Tapos po, nung nag-resign ako, kasi napagod ako eh. Pagod po ako, 16 hours yun eh. Pagod po ako, napunta ako Makati. Kala ko maganda buhay, same lang din naman pala, mas madumi pa hangin, no? So, anyway. Sabi sa'yo, brother, dyan, di ako para dito. So anyway, tapos po, ang nangyari, doon nag-work ako, 8 hours duty. I was so naive that time, kasi, lalim naive, no? So, ang nangyari... So yan, tawa lang kayo tawa sa sharing ko, Parang may matututunan ba kayo dito? Anyway, ang nangyari, I was so naive that time. You were naive. Naive that time, na tinanggap ko yung trabaho na 8 hours duty lang, tapos Mondays to Fridays lang. Kasi po yung sa planta, 6 days yon. Sabi ko, pag naghanap ako ng trabaho, dapat 8 hours duty lang, tapos 5 days lang. Unfortunately, ang pinili ko kasi, tumaas lang ng 3,000 yung sweldo. Dati po ang sweldo ko, 20K na fixed salary dun sa first job ko. And then, nag-overtime lang, kaya lumalaki. Tapos dito, 23. Sabi ko, okay, ito mas malaki. Nung na-receive ko, putik yan. Sabi ko, nakapos. Okay. Sorry. Putik na. Sabi ko, wala na to. Wala, malinis. Okay, it's a mud. Sabi ko sa iyo. Sabi ko na. Teka. Ayun. Paki-edit po yun sa maputik sa labas. Maputik talaga sa labas na na-receive ko yun. Sabi ko sa'yo, hindi po refined yung mga inimbita ko. Hindi po kami training. Kinuha ko po talaga to mag-share ka. Parang ganun lang. Tumigil ka na. Tapos ang nangyari, ayun guys, kapos ang pera. Tapos nag-move out pa ako sa Makati from Bulacan. So, may sarili akong expenses. So, alam niyo po ginawa ko, since may motorsiklo po ako, nag-Grab Express po ako. So, engineer po ako sa umaga, Grab Express driver sa gabi. Wow. And at that point, yun na rock bottom na. Nasabi ko nun, kakapagod. Tapos dumating yung Valentine's, eto na, no? So, 2018, dumating po yung Valentine's na, or hindi pa pala, parang February 2, ng gulo ng kwento, no? February 2, yung nagpaplano ako. Sabi ko, okay, magpaplano ako Valentine's kasi February 14. February 5 yung sweldo. Guys, nung kinumpit ko, wala pong matitira. Negative pa ako. So, alam ko na yung girlfriend ko, mag-aaway na naman kami. Hindi, joke lang. Malungkot na naman siya. Or ako mismo malungkot ako kasi hindi ko siya mabibigyan ng Valentine's gift. So, sabi ko, patay tayo dyan. No? That time, sabi ko talaga kay Lord, nakakapagod. Nakakapagod. Kasi, for the longest time, I've been trying to control my life. Pero this time, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Isusurrender ko na sa'yo. Gagawin ko yung best ko, pero let's walk together. No? Kasi, ano na siya rock bottom. Parang, alam mo yun, na dalawa na trabaho ko. Pagod na pagod ako. Uuwi ako ng bahay, either basa ako ng ulan, kasi po nakamotor or basa ako ng pawis, or natuyo na yung pawis. Diba? So, at that point, sinurrender ko na kay Lord. Actually, sa feast ko siya natutunan that you surrender. Diba? Na parang sabi ko, ganun pala yun. Diba? Na pag ginagawa mo na yung best mo,
So, surrender mo na kay Lord. Di ba? Tapos, okay naman, moving forward, okay naman. And then, I found a side hustle, no, after 24 days, no? I found a side hustle na doon ako nakakita ng another glimpse of hope. Kasi nawalan ako ng pag-asa eh. Di ba? Na parang, di ba may mga times sa buhay natin na parang yung pangarap mo sobrang layo? Na parang, Lord, totoo ba? Kaya pa ba talaga? Di ba? Pero at that point, nabigyan ulit ako ng pag-asa. Sabi ko, okay, kaya pa pala. Try ko to. So, naging 3 po yung trabaho ko. No? So, I entered the world of finance. I'm a financial wealth planner, financial advisor. Opo, yung mga sinisinson nyo po. Charot lang. Okay. So, trabaho ko po yun. So, tinry ko lang. Sabi ko, try ko nga. Kasi, maganda naman siya eh. Mag-share ka ng advocacy sa mga tao. So, nung tinry ko, fast forward, okay naman po. No? Yun. Hanggang doon lang ba muna? Share natin pictures mo. And then, ayan po. No? So, ayan po lahat ng sinabi ko. No? So, and then, ngayon po okay na kami. Taga, Mark. Sige po. Ano to? Ito po yung 16 hours sa duty. Ayan yun. Tapos nag-Grab Express ako. Ito po yung, ayan. Nag-video po yan eh. Kausap ko yung customer. Yung customer. Ma'am, baba ka na, ma'am. Anyway, tapos yan. Ma'am, baba ka na, ma'am. Okay, so yun. Anyway, tapos po, ito ayan. nakagrad. Ito yung girlfriend ko that time. And then, ito na kami ngayon, yung family ko. Teka, nagkatuloyan ba kayo nito? Ha? Ano po? Nagkatuloyan kayo Fortunately. Fortunately naman. Anyway, so yun po. Nagkatuloyan naman. Mamaya yung kwento about it. And then yung family, nakapag-Boracay na po kami. And ang saya lang kasi yung tatay ko po ay sa company driver. So, parang, balik mo muna dun, sir. Tapos, ito pala yun. Okay. So, anyway, parang kumbaga, company driver siya. Tapos sanay siya na kapag pupunta siya ng hotel, kasama yung mga boss niya, taga-Bitbit siya. Nung nasa hotel kami sa Boracay, sabi sa kanya, Sir, amin na yung bag. Ayaw niyang ibigay. Sabi ko, ibigay mo, 4th floor tayo, walang elevator dito. Ay, ikaw magbubuhat ng mga maleta. Sabi niya, nak, ganun ba? O sige, binigay niya doon. Tapos kinuwento niya sa ate ko kasi parang doon nagkaroon ng parang realization yung tatay ko. Sabi niya, nak, galing no, this time, ako na yung boss. Grabe na iyak ako noon, pero sa ate ko na. Okay. Sabi ko, ang galing, ba't sa'yo sinabi? So anyway, di ba lak sa akin? As far as I can remember, sagot ko to. So yun. So yun, anyway. So parang tumaba lang yung puso ko that time na parang, okay na, parang ito na talaga siya, Lord. No? Kasi ito po ay 2023 na yan. Nag-fast forward talaga tayo. And then, hindi na po kami nakamotor ngayon. Awa ng Diyos, salamat po. No? So parang nakakotse na kami. And then, we've been traveling a lot. Kaya po, pagka uwi kami ng Pilipinas, may bitbit kami chocolate para kay Brother Jan at sa mga anak. Yun ang pinakamaganda. Oo, yun yung pinakamaganda. Sabi ko, anong bibigyan natin kay Brother Jan? Okay, so anyway, yun po, parang nakapag-travel na kami. And then, ito po kasi love letter na to. Ipakita natin yung love letter. Ito po kasi, nag-viral siya. Ewan ko kung nakita nyo siya. It's a love letter from 2018 Mark to 2022 Carol. No, Carol is the name of my girlfriend that time and now my wife. Sabi ko dyan, basta mahaba. Meron pong word dyan na bawal sabihin dito. Sorry na hindi ko natanggal. Okay, pero sinabi ko kasi sa kanya na baka hindi matuloy yung kasal. Yun po yung February 2. It's a scheduled message. And then, ang sabi ko sa kanya, baka hindi mo tuloy, pero huwag ka mag-alala, ginagawa yan nung future self ko. Okay? And then, syempre, baka matuloy. Binigyan ko siya ng mga senaryo. And then, alam mo yun, at this point kasi yun yung sinabi ko sa inyo kanina na rock bottom na, 2 trabaho ko, tapos di ko pa maipon yung kasal na pinag-iipunan, dapat pag-ipunan. So, binigay ko na kay Lord. And awa ng Diyos, ayan, next slide po natin. Natuloy naman po no, yung wedding. Ayan. So, it was a very, para sa amin, syempre, kasal namin yun eh. Great wedding. Happy po ang lahat. Okay, except sa bulsa ko, tsaka bulsa ng misis ko. No? So, mahal talaga po pala ang kasal, no? Kasi pinag-aandaan siya, tsaka dream wedding namin siya. So, it was in Baraswain Church. So, taga Bulacan po kasi talaga kami. So, pinangarap lang ng mga batang paslit. Kasi po, since second year high school kami na eh, di ba? So, parang mga batang paslit na nangangarap, sana sa Baraswain tayo kasal, no? Yung mga ganon. Tinupad lang na po namin yung lahat. And it's all because I surrendered everything to the Lord. Amen. No, while doing my best and walking with the Lord. So, yan po. Thank you, Mark.
Grabe, 3 trabaho. Pakitignan nga ang katabi. Mukhang nagrereklamo ba sa isang trabaho niya? Jarby! Of course, you and Reza, you represent Reza. So, game. Ikaw naman. Ayun. So, balikan ko lang yung nag-start kami mag-feast nung wife ko noong 2015. And then, grabe, dito sa feast, ang dami namin natutunan. Unang-una, natutunan namin na i-appreciate yung mga blessings na nare-receive namin. Kahit ka nakalaki yan. At pangalawa, yung mas napalapit kami kay Lord. So, kasama namin siya doon sa buhay namin. And pangatlo, yung pinakamahalagang natutunan namin, yung importance ng giving. Okay? Nasabi ko yon kasi nga, balikan natin, sabi ko nun, narinig ko si brother dyan, 10%. Di ba? Lahat tayo, 10%. Nag-compute na ako, sahod ko lang, magkano lang Wala na akong wala na akong pangbili ng mga damit, mga ganun, or So, sa akin parang napakalaking issue that time. But, yun nga, paulit-ulit, dito pag-attend namin na, nako-convince kami na, alam niyo na, bigyan niyo yan kay Lord. Kasi babalik yan sa inyo ng higit pa sa inaasahan ninyo. I'm a living proof kami ng asawa ko na nagkatotoo yan. So, fast forward, nag-attend kami ng feast, nung nag-work kami, and then our prayers are answered. Unang-una, from regular employees, kami ng asawa ko, naging business owners kami. Okay? Ang business namin is online, cosmetics, skincare. So lahat ng mga kababaihan dyan, mamaya makikita niyo yung account namin. Mag-check out na kayo, okay? Oo, kasi 10% nun babalik sa atin. So, game. Yes! Gumanda ka na. Totoo yun. Gumanda ka na, nakatulong ka pa. Yeah. Ayan. So, yan ang business namin, online business. So, isa-isa natupad yung prayers namin kasi nagbibigay kami. Yun ang pinangahawakan namin. Kotse na pangarap namin, nagkaroon kami ng 3 kotse. Diba? Yung isa doon, sports car. Pangalawa, yung anak namin, napapag-aral namin siya sa magandang paaralan. Okay? Tapos yung business namin, aside from dun sa online business namin, nakapagpundar kami ng another business like that. Ayan. So, yan, 69. So, sa mga mahilig mag-samgyup dyan, nasa Sampaloc lang yan. Magsabi lang kayo na galing kayo dito sa Fis Makati Salcedo para mabigyan namin kayo ng discount. Okay? Ganun lang. Ayan. So, ayan, yung orders namin, guys. 3,000 to 5,000 orders per day ang nagagawa namin nun dati. Pinapakyan ng mga tao namin. Ayan. So, tingnan nyo, bundok-bund. Yung kotse nga namin, wala na sa garahe, guys. Nasa labas na. Kasi andun na yung mga orders namin. Ayan. So, next slide. Ayan. So, ayan yung namin, yung Ano ibig sabihin ito? yung orders, Brother Jan, tingnan. January 29, 4,600 orders. Tapos yung munod na araw, January 30, 4,100, 3,400, and so on. So kala namin, yun na yun. Di ba? Hindi namin alam na para palang teleserye ang buhay natin. Parang series sa Netflix. Merong plot twist. So lahat na yon nabibigay na namin. Nagbibigay kami sa community that time, Mas malaki pa yung binibigay namin. But hindi namin inaasahan isang iglap. From 1,000 orders to 0 orders per day. Next, yan. Guys, that's this last September. So, hindi ko na-detail kung ano yung nangyari, but yun nga, nagka-problema kami sa business. And then, masakit. Kasi yung mga tao na pumapasok sa amin, yan, tignan yung business din namin na next slide. Ayan. Sa Samgyup pa namin, walang tao. Sipin mo, pumapasok dyan, napakadami, pero walang customers. So sabi ko kay Lord, naalala ko pa noon, umattend kami ng wife ko, ng first feast nung 2024, sabi ni Brother John, i-declare nyo na ang 2024 will be different on your 2023.
God will bless you even more. Aba, sabi ko, ayos, sabi ko. So, dineclare ko, I prayed. I talked to God. Sabi ko, Lord, gusto ko lang naman, pagyamanin mo kami para mas marami kami matulungan na community. So, Lord, sabi ko, gusto ko palakihin mo pa yung business namin para mas marami kaming na-reach. Pero unfortunately, yun yung nangyari. Nung taon na 2024. Tinanggal niya yung pinaghahawakan naming business. Okay? Kinuha niya. So sabi ko, ba't ganun, Lord? Simple lang naman ang dasal namin. Simple lang ang dasal ko. Ang ganda naman ng intentions namin. So bakit? Ba't ganun? Sabi kasi ni Lord, I never promise an easy life. I promise that you will never fight alone. Okay? So ang thinking kasi namin ng dati, pag nag-feast ka, pag nagbibigay ka sa community, ang dali ng buhay. Di ba? Yun ang natin. Kasi malapit ako kay Lord eh. So kala ko ganun lang yung nangyayari. Pero hindi pala. So, next slide. Ayan. So, last September, sorry. Kada kasi makikita ko yan. Mahirap sa akin. Ayun. Yung wife ko, hirap na that time. Kami rin kasi alam niyo yun, ang bilis mag-switch, one snap lang, nawala lahat. From 50 employees, naging 20 employees na lang, pero hindi pa sila regular na pumapasok. Yun yung pinagdadaanan namin that time. Pero, alam niyo yun, sabi nga ni God, you will never fight alone. Okay? So, nagpadala siya ng mga tao na gagabay sa amin during that time. Next slide. Yan. Yan yung mga taong nagstay sa amin na kahit iilan lang yung araw nila iilan lang yung pasok nila sa isang linggo, nagstay sila. Until now, andyan yung iba. Yung iba okay lang na wala na. Kasi syempre, sino ba naman makakatagal, di ba? Next slide. Yan. So, wala pa kami napapatunayan, pero may mga brands na nagtiwala sa amin. Ayan. So, MQ Cosmetics, Hickory, Jenna Essence, Hayaglow, Sako Skin, Dear Face, Shirataki Rice, and syempre, yung Brilliant. Yan. So, yan yung mga makikita nyo sa shop namin. Yan pa lang. So, syempre, mas marami pang makikita yan later on. Ayan. Next slide, please. Iyan. Iyan ang isa sa pinakamagandang naging blessings namin nung 2025. 2024. Ay, 2024, sorry. During that time na we're lost at hindi namin masagot kung ano yung nangyayari sa amin, Brother John to the rescue and Kim. Punta sila sa amin. Alam niyo yun, ang iba kasi kapag pag may mga holy friends kayo, alam niyo yan, di ba? So, iba yung dating sa amin ng mga messages nila and encouragement. So, tawag dito, sila yung isa sa nakatulong sa amin. And aside from them, next slide po, ayan, yung spiritual and business advisor namin, si Ma'am Ana and server na hindi na sasawa na tulungan kami. Next slide. So nakita nyo kanina, di ba? 1,000 orders. Yan na lang yung orders namin. Ganyan na lang everyday starting ng September. So mga malungkot yung JNT. Kasi hindi sila kokota eh. Di ba? So, pati kami nahihirapan that time. Pero alam nyo, ito lang, dyan. Even na ganyan ang pinagdadaanan namin, hindi namin tinigilan ang pag-share, ang pag-give back sa community. Next slide, please. Ayan. Even na walang-wala na kami, we're able to support the mga hindi ganun kakomportableng buhay sa bandang Rizal. So, ayan, nagpapa... Next slide.
Yan, nagpa-party kami doon sa mga bata kasi sabi nila sa amin, hindi daw nila na-experience yung mga Christmas party. So, sa ano namin, yan, pila-Christmas party namin sila. And then, yan, yung mga hindi nakakaranas ng ganong party nga tulad. Yung may mga catering. So, yan, nagpa-cater kami. Ayan. So, this time, tinanggap na namin. Alam niyo yun. Binigay na namin sa kanila. Kay Lord, binigay na namin kay Lord. Nag-total surrender na kami. Dati kasi, kada tingin ko ng orders namin, 10 orders, 11 orders, alam niyo yun, nakakalungkot. Ayan. So, but this time, total surrender kami. Lord, ikaw na bahala. Lagi niyong tatandaan, our God is God of impossible. Do the possible and let God do the impossible. Always remember that. Next slide, please. Ayan. Pero syempre, gawin natin yung mga kaya natin. Huwag lang natin iasa kay Lord. So yan, nakita nyo, nagko-content kami. Ayan, so ayan, pa-content sa TikTok. I-like nyo naman yung TikTok namin, tapos pakishare na rin. Beautifiedconnection.ph. Okay, guys. Ayan, next slide. Ayan, di ba? Ayan yung 69th Avenue. Nagpo-photoshoot kami. Next. Yan yung wife ko. Siya mismo yung nag-e-edit ng mga videos na for content namin. Bukod sa marketing namin. At isipin nyo, ito na ngayon na 69 Avenue. Next slide. Yan. So, ang dami na kumakain. Paunti-unti, nakikilala na siya. Tawag dito, nung total surrender kami talagang, alam niyo yun, hindi na namin walang kakain. Okay lang, kasi bukas, malay niyo, maraming kumain. Diba? Ganun lang namin siya ina-apply. Next slide, then yung kung sa mga gustong mag-party-party, meron kaming bar, at ayan, may banda rin kami. So, next slide. September yan. Yan. So, ayan yung tanda nyo. Yan yung September namin. Nung nagkaroon kami ng problem. Pero ito na ngayon, January. Bago mag-January, nag-total surrender kami. Ito na ngayon yung ginawa sa amin ni Lord. Yes. That's January 2. That's 500 orders a day noong January. So, di ba? Ang bilis lang nung transition. And then, ito, kahapon lang. Next slide. 900 orders na tayo kahapon. And we're claiming to be consistent in that area. So, next slide please. Aside from that, naging number 3 kami, trending sa TikTok. Ayan. So, nothing is impossible talaga. From zero. Isipin niyo yun. Tapos next slide. Ayan. So, yan yung wife ko. Siya yun, si Risa Amir Pamintuan. So, nanalo siya na, ayan, nagka-cashback siya kasi kumuha kami ng mga products dyan sa Saco Skin. Next slide. And then, ayan, nanalo siya ng Switzerland. 10-day to Switzerland. Yan. And Rome. Yes. All expense paid. Pasok ka ng Jubilee Door. Yan, Switzerland and Rome. Kasama ako dyan, guys. Siyempre, kasama rin ako dyan. Pasalubong na lang. Pasalubong na lang. So, yun lang, guys. Always remember lang that God is good all the time. Amen. Okay, and then if there's a pain and sufferings, there's always a God's blessing. Lagi niyong tatandaan yan, lagi. Yun lang. Amen, amen. I wish I had more time, pero sobrang thank you, Mark. Doreen, I'll let you share one last thing about the challenge that you and the Lord. But before that, Mark, thank you because I saw you na mukhang estudyante attending the feast. Talagang totoy na totoy. But alam ninyo, totoy na totoy talaga siya attending the feast. Pero seen him, is giving, not really giving into details. Talagang alam mong nagsisimula until, kita mo, lumalaki ng konti. Tapos palaki ngayon, you're one of the people that I expect to give every month. Kasi kung wala ka, hindi ko rin talaga alam kung saan. And of course,
Ano? Sige. Kung wala din naman po yung feast, wala ako dito eh. So yun. Salamat din po sa feast. Thank you, Mark. Tapos Jarby and of course Reza, thank you for giving in good times. And thank you for giving in bad times. And I remember, those times, sabi ko, hindi ko alam yung sinasabi ko sa inyo, pero sinasabi ko lang, just continue, sige, laban lang. Laban lang. Tuloy lang, laban lang. One post. Sandali lang po, 9 o'clock na. Matutulog ka na. Sandali lang po, ito na, tapos na tayo. Hindi ko alam may timer pala ako dito, sorry. Sabi ko, one post at a time, one post, day by day. Sige lang, laban lang tayo. Yan. Tapos nagsisimula pa lang si Lord. Simula pa lang siya. Amen? Amen. All right, and of course, can we give them a big hand? But I'll ask Doreen to stay. Sige, can we all stand please? Ito na lang yung last story natin. Sabi mo, sige, thank you. Palakpakan si Mark tsaka si Jarby. Hindi, syempre, ikaw lang single dito eh. Mga kasal na yung mga yan eh. Hindi, I remember... Number ko ba? Number ko bibigay. IG, follow me on... I remember you challenged God. Diba? Tama ba yan? Yeah. That story. Sabi ko, September 2015, I started attending feast. Pero nag-a-attend ako noon mag-isa. Kasi nga, iniwan ako nung nag-invite sa akin. And then, come 2016, January 2016, you have a challenge sa attendees. Sabi mo, first 6 months of this year, tayaan nyo si Lord. Ibigay nyo what you think is God is speaking in your heart at that time. And give it back to Him. That time, sa family namin, sabi ko, my dad is a good father. That time we're challenged because my dad was suffering from mental health concern. That was the peak year of our family na I'm asking God, this is a good man. Bakit? Bakit kailangan niya magkasakit? He is your servant. Why? So every attend ko ng feast, yun yung tanong ko. And then I have to provide. Mas masakit talaga yung kailangan ko magbigay nung... Yung sweldo ko, bigay ko sa family ko. Yung hindi mo alam kung paano ka the next month, but sure ako buhay yung tatay ko kasi may gamot siya. Ako, bahala ka na, Lord. Good thing I have generous friends that time. Hindi naman nila ako pinapautang, but alam mo yung ang saya mo pa rin araw-araw. You meet people, through them, you can feel that you are loved. And then yung nag-challenge ka nga magbigay, wow, hinihingan mo pa talaga ako, Lord. Kulang na nga yung hingan mo pa ako. But that time, ewan ko, God, nudge my heart and tayaan mo ko. Tayaan mo ako. Buti na lang di Squid Game yun. Kasi pag tumaya ako, tapos mali pala, patay ako, no? After. Buti na lang pag si God, tinayaan mo. Sure win ka. From 2016 onwards, I know, every time I give, the time naiiya pa ako, kasi liit lang nung kaya kong ibigay. Sabi ko, gusto ko ibigay itong amount na to, Lord, kaso magne-negative tayo. So, alam mo yun, para I just need to say no to some things that will give me comfort. For example, that time, tumaas yung sweldo ko, pero pwede na ako lumipat sa mas magandang apartment. Pero naisip ko, sige, bigay ko muna to. I want to develop that habit of trusting and giving to the fees. Why? Because this is my free therapy sessions every week. And that time, 2016, I met a lot of good people here. Sabi nga ni, kanina yung... Sino? Si Mark, si Jarby. Doon, buti na sabi yung name, Jarby. Ang sarap pag may godly friends ka around you. Because they will really remind you that God is good. Amen. They may not give what you need,
But when you see them every week, smiling, giving you a hug, kahit na inis ako sa boss ko noon, isip ko, okay, kailangan ko mag-feast. Dito, paglabas ko dito, masaya ako. And then I'm giving. End of 2016, guess what? My dad died. Telling God, why? My dad is my reason why I wake up every day. I just want to give my all to my dad. And then what? But in my heart, God just answered my prayer. He is home with him. Amen. I can only give the peace of heart and mind that I'm praying every day. So who am I to question God's goodness if He just answered my prayer the best way possible? Maybe hindi ko naiintindihan, but it's the best answer to my prayer that time. And then I continue giving. Isip ko, wow, siguro gusto ni Lord mas malaking portion yung sa Kanya. Kasi wala na akong gastos masyado sa gamot. So, I will give this portion to you, back to you, Lord. Because if the portion of my giving here at the feast, I don't have big business. I'm just a normal, extraordinary employee because I know I'm giving my best every day at work. But I'm giving my all to Him, to the best person that I can trust my everything, to the best person that I know only through His grace, His goodness, I'm here now, standing and sharing and giving back all that glory to Him. That yung taong siguro that time nung umattend ako sa feast na nagbibigay din nung hindi ko pa kayang magbigay that much, investing in my seat so that mag-run yung buong operational cost ng feast, I'm paying it forward by also giving now. And today, seeing you all now, full house, nag-grow yung investment ko. Yes, it did. This is it, Lord. I may not know how back then in my 9 years of giving, maybe that is small to the total amount, but it's growing over time. Thank you, Lord. This is something that is immeasurable. I cannot measure it by money. The growth of my investment. Seeing that all of you are experiencing God's goodness here every day. I remember one short story 2 years ago. This man asked me when he invited himself to the feast kasi gusto daw niya sumama sa akin. So dating niya, he's here actually. Dating niya, nakita niya, ganda nung setup, may LED and all. Sabi niya, so, sinong nagfa-fund dito? Ako. Wow. Alam mo, what God spoke in my heart that time, when nung narinig ko yung tanong niya, sabi ko, wow. Gusto kong sabihin na, kasama to sa inyo. Ako, isa. But alam mo yung narinig ko in my heart, is God telling me, thank you for your giving. Because maybe at the time, if hindi ako nagbigay, maybe that person that I invited will not experience this kind, air condition. After pandemic pa yun, imagine hirap na hirap tayo nun. Kung paano ko mag-start ulit. Amen. God is faithful. God is so good. Amen. That person invited more people here, coming over here. Kung hindi naging maganda siguro yung experience niya, hindi ko alam kung babalik siya o hindi. But okay na ako dun sa encounter ko kay God na thank you for your giving. And I will continue to give as long as you want me to give. Siguro until I'm breathing that I can really give. Amen. Thank you, Doreen. Let's give a big hand to our sharers. If you keep doing what is right, in due time,
He will meet your needs with more than enough. So the question I have to you tonight is this. Can we start over? Can we start over this year? Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Inhale. Exhale. Father in heaven, we lift up to you everything that we've learned, every sharing we've heard, the processing in my heart, the challenge in my heart. And Lord, I know that you will bless me more, and I receive you more. Lord, if I have you, I have everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.